Magandang gabi po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng midweek encounter with God. Ang ating pong pagbulay-bulayan ay matatagpuan natin sa Hebreo chapter 4 verse 13. Ganito po ang sinasabi: walang makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot. Tayo ay manalangin. Patuloy po namin, Ama, nakakatiwala sa iyo ang aming buhay, ang aming sarili. Patuloy naming nilalapit sa iyo sapagkat alam mo ang lahat ng bagay sa buhay namin. Wala kaming maitago. Lahat ay lantad at hayag sa iyo. Kaya't Ama, kausapin niyo po kami na sa gabing ito ay maranasan po namin ang kapangyarihan mo, ang iyong banal na presensya, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maunawaan po namin at maintindihan namin ito at magawa namin ang lahat ng ito ayon po sa inyo pong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang tema po natin sa gabing ito, it's about God knows. Alam ng Diyos. Makikita natin na walang maitatago, walang maililihim sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay lantad at hayag sa Kanya. Kaya napakaliwanag na ang Diyos ay lubos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos saan man tayo magtago, kahit saan tayo magkubli according Book of Hebreo, lahat ay nilikha, ay nilalang ng Diyos. Ang lahat ay lantad at hayag sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Ano ba yung mga bagay na alam ng Diyos sa buhay natin? Dito po sa awit 139 verse 1 hanggang 6. Ako'y iyong sinisya at batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng ginagawa ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin. Alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di maililihim. Kay laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyan, iyong karunungan. May binabanggit si Haring David dito po sa awit 139 verse 1 hanggang 6. Makikita natin na nabatid, nalaman kung gaano ka-powerful yung Diyos niyang nakilala at yung Diyos niyang pinaglilingkuran. Hindi pa niya sinasambit, sabi ni Haring David, alam mo na ang aking isip, batid mo ang laman ng aking isip. Lahat ng kanyang ginagawa, sabi ni Haring David, ito'y iyong nakikita. Kaya very aware si David sa kanyang buhay at mga ginagawa niya sa harapan ng Diyos. Ano po ba yung mga bagay na alam ng Diyos sa buhay natin? Number 1 is your needs. Alam na alam, mga kapatid, lahat ng pangangailangan mo, lahat ng pangangailangan ko. Sa Matthew chapter 6 verse 33, pagsikapan mo, unahin mo ng higit sa lahat na pagharian ka ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang katwiran, sapagkat yung lahat ng pangangailangan mo, sabi ng Panginoon, idaragdag ko sa iyo. Kaya makikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa bawat isang nagpapailalim sa kanyang kapangyarihan at namumuhay ayon sa kanyang katwiran.
Kaya alam na alam ng Diyos ang ating needs sa ating buhay. Anumang bagay yan na pangangailangan natin, kapag inuna natin na hanapin ang katwiran ng Diyos, ibig sabihin, hindi na tayo ang nasusunod, kundi ang Diyos lang ang patuloy na maghari sa ating buhay. Ito ang ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God, at mamuhay tayo sa kanyang katwiran. Mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Ang pangako ng Panginoon, lahat ng pangangailangan natin ay aking isusupply, ipoprovide sa iyo. Yan po ang pangako ng Panginoon sa lahat ng namumuhay sa kalooban ng Diyos, sa lahat ng namumuhay sa katwiran. Ipagkakaloob ng Panginoon, anumang bagay yan ay isusupply at ipoprovide sa atin ng Panginoon. Pangalawang bagay na alam ng Diyos, your mind. Sabi po sa awit 94 verse 11, batid ni Yahweh mga plano nating baluktot, katulad lamang ng hininga, madaling malagot. Lahat ng iniisip natin habang tayo ay nasa ibabaw ng mundong ito, alam at batid ng Diyos. Kaya napakasarap habang tayo nabubuhay, kahit tayo abala sa maraming bagay. Pero ang pinakamasarap na maging laman ng ating isip, ang mga bagay na patungkol sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, pasimulan natin sa buhay natin na punuin ang ating isip ng mga pag-iisip, ng mga pangarap, ng mga pagbibigay ng karangalan, kapurihan sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Mangarap tayo, mag-isip tayo ng mga kaisipan na marangal, kalugod-lugod, kagalang-galang para sa ating Panginoon. Mga kaisipan na hinahangad natin na ito'y magawa natin upang ating maidedicate sa ating Diyos na napakabuti, na nagbibigay sa atin ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang sabi po sa Roma chapter 12 verse 1 hanggang 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap ni alay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong ikiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod at ganap na kalooban niya. Ikatlong bagay po na alam ng Diyos sa buhay natin, your heart. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso, yung laman ng ating damdamin. Pwede tayong magkunwari na kahit parang hindi maganda ang ating saloobin, pero palalabasin mong maayos ka, pero sa totoo hindi pala maayos ang puso natin, hindi maayos ang damdamin. Pwede nating maikubli, pwede nating maitago sa mga kakilala natin at sa ating mga mahal sa buhay. Pero sa harapan ng Diyos, hindi natin kayang gawin. Sinasabi po sa unang Kronika chapter 28
verse 9. At ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip, sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Mga kapatid, wala tayong maitatago, wala tayong maililihim sa Diyos. Alam ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos yung ating mga pag-iisip. Alam ng Diyos yung ating laman ng ating puso. Kaya sa gabing ito, hanapin na natin yung katwiran at kalooban ng Panginoon. At hayaan na tayo ay mamuhay, magawa natin yung pinakamabuti para sa Panginoon. Na habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay may pagkakataon pa, sabihin natin sa Diyos yung pangangailangan natin. Ipalinis natin yung ating kaisipan sa Panginoon. At higit sa lahat yung laman ng ating mga puso, na walang ibang maghahari kundi ang Panginoong Hesukristo lamang, ang siyang mabuhay, hindi na ang ating sarili, kundi ang Diyos ang siyang mamuhay sa buhay natin. At hindi na yung kalooban natin ang nasusunod, kundi ang kalooban ng ating Ama na magbibigay sa atin ng higit pa sa ating inaasahan. Huwag tayong magkulang, huwag tayong magdesisyon na hindi alam ng Diyos, kundi lahat ng ating gagawin, lahat ng ating pangangailangan ay patuloy nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ito. Muli po, mga kapatid, sa gabing ito ay patuloy nating maintindihan, maunawaan ang lahat ng bagay sa buhay natin. Patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong sumunod sa Kanyang kalooban upang makagawa tayo ng mas mabuti at mas malawak pa na paglilingkod. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit sa iyo. Patuloy po kaming nagpapakumbaba na sa pagkakataon na mahina po kami, sa mga pagkakataon, Panginoon, na nakagawa kami ng pagkukulang sa iyo. Tulungan niyo po kami na lahat po ng aming ginagawa ay sa iyo lamang po namin ito ipagkakatiwala. Salamat po sa iyo pong mga salita na binibigyan niyo po kami ng pag-asa, ng katiyakan na wala po kaming dapat ikabahala, wala po kaming dapat ipag-alala, sapagkat ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam namin na kayo po ang magpo-provide ng lahat po ng aming pangangailangan. Ganun din po ang aming kaisipan. Linisin niyo po ito upang ito ay pagharian mo, Panginoon. At
Sa aming puso, wala po kaming ibang hangad kundi ikaw ang manatili sa aming pong kaisipan at buhay. Pinupuri ka namin, binapasalamatan ka namin sapagkat tinawag niyo po kami, binago niyo po kami at handa po kaming sumunod anuman po yung nais mo sa buhay namin. Palain niyo po ang bawat isa sa amin sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at magandang gabi po sa ating lahat.